So yan, good morning mga kabady. Panibagong araw at panibagong vlog. At syempre panibagong blessing, dahil every gising po is a blessing. So nagkapon tayo ng upo dito, tapos na tayo mga kabady habang nagkakape kanina. May napansin ako dito, yan, lalaki na pala ng bunga. Putulan na natin ng talbos yan. Didiretso tayo sa mini farm at doon naman tayo magpuputol, magkakapon. Ito mga kabady, oh, laki na pala. Dalawa. Putol na yung mga talbos niyan. Sa mini farm naman tayo para makapon din natin bago tayo lumusang. Yun mga kabady. Nais nang makita ka, hindi man tayong dalawa. Kapal. Oh, mga kabady, ang kapal dito. Mas may habang mga mas humabol sa kapal tong nandito. Ang ganda. Taba pa ng talbos. Kaya lang yung damo sumasabay din. Bagay. Kapal na naman ang damo, no? Oo po bilis kumapal Di man tayong dalawa, magkapon muna tayo. Palusong tayo sa lakapar mga kabady. Kailangan natin damuhan yung upo sa mini farm, gawa ng sukal. Bilis tumubo ng damo, bilis dumami. Pero nakabawas na tayo ng mga 20 pa siguro yun. Ano lang naman yun isang umaga lang. Isang punta lang ng umaga doon area. Para pagka pumitas tayo hindi istorbo. So 8 na, alas 8 na mga kabady. Maraming salamat kay kabady Sir Olmo, ayan, sa pagbisita sa amin. So bukas makalawa pala mga kabady, birthday ni Chong. Ayan Chong, happy birthday sa'yo. At sana ay marami pang blessing at birthdays magampanan natin, no? Yep. At ayun, babalik si kabady Sir Olmo sa birthday ni Chong sa 26 mga kabady, birthday niya. Birthday na, happy pa.
salamat Sir Omo sa pasalubong mo para sa amin. Tsaka doon sa binigay mong grass cutter. Malaking tulong po yun para sa amin. At kung kayo mag-alala mga kabady, tuloy pa rin po yung plano natin doon. Bibili pa rin po tayo ng 2 grass cutter na 2-stroke. Ang dala po ni Sir is 4-stroke. So ngayon lang kami gagamit ng ganyan mga kabady, ng 4-stroke. Ngayon pa lang natin matetesting ang 4-stroke. Tignan natin kung anong pinagkaiba ng ano nila. Yung 4-stroke po kasi mga kabady, hindi na nilalagyan ng tuti. Ang ano doon, may langis na yung makina niya. Hindi kagaya ng 2-stroke, ano siya, walang langis, tuti ang ginagamit, hinahalo sa gasolina. Para sa akin, ang pagkakaano siguro na ang 2-stroke ay mapwersa, ano siya, malakas siyang humila. Ang 4-stroke naman matining, pero hindi siya, malakas din siya mga kabady. Pero kung pagkukumparahin natin ang lakas ng 2-stroke at saka 4-stroke, para sa akin sa grass cutter, mas mapwersa ang 2-stroke. Maraming salamat mga kabady, all mo, at see you ulit sa 26. Iba ang ano, uy, ganda ng sitaw Every morning is a blessing. Sabihin ko sa inyo mamaya mga kabady ang pinagkaiba ng palay sa gulay, kung paano ang pag-aalaga, paano ang gastos, at saka kung paano ang pag-harvest, pag-ani. Ayan, ang pagkaiba ng gulay tsaka sa palay. Gising na naman nakakabady. Gising natin maya maya. So explain natin ng mabilisan mga kabady yung palay versus gulay. Okay, sa palay po kasi mga kabady, hindi ganong alagain. Ang palay, tulad din ng gulay, may land preparation. Ng pagkaibahan lang, nagpapaleta tayo sa palay, pinuputik natin yung pagtatamnan niya para maganda maging tubo niya. Sa gulay naman, okay, unahin mo natin itong palay, tapos sa gulay. Pagbasihan nyo na lang po mga kabady kung ano ang mas in. Okay, sa palay, yung land prep, tapos sabog, spray pandamo, tapos patubig, tapos pataba. Sa palay, isang beses ka lang harvest. After ng 100 plus days, depende sa klase ng binhi, mag-harvest ka na. So halos mahigit 3 buwan mong hihintayin bago ka maka-harvest. Huwag ka lang tamaan ng kalamidad, huwag ka lang tamaan ng bagyo na malulubog talaga siya ng lubog na lubog. Kahit malubog naman ang palay mga kabady, hindi naman siya mamatay. Huwag lang talagang matagal, at saka wag lang yung may bunga na. So yon ang palay, hindi siya ganong matrabaho. Pag tumubo ang damo, mag-spray ka lang ng pandamo sa palay. At isa pa, basta kahit anong klaseng pandamo na palay, mahal ang pandamong pang palay. Yan, depende pa yan sa klase ng damong papatayin nyo sa palayan. Okay, so isang beses ka lang mag-harvest dyan. Kung tumama ka sa mura, wala kang magagawa mo man, siguro stock mo yung palay. Syempre kung may utang ka, hindi mo pwedeng patagalin, kailangan magbayad ng utang. Bayad ng utang.
Okay, tapos na tayo dyan sa palay. Sa gastos ng palay pala, depende rin yan sa luwang ng palayan nyo. Depende sa luwang ng palayan. Okay, tsaka kung ilang beses kang hahagis ng pataba. So dito sa amin na to, sa kulang 1 hektarya, gumastos na ako ng ano dyan, nasa mahigit 20,000. Mahigit 20,000 na nagastos namin dyan, mula sa land preparation hanggang sa ngayon. So yun ang nagagastos natin. Bukod pa yon sa mag-i-spray pa tayo ng pang-insekto, pang-uod. Ayan, bukod pa yon. Okay, punta tayo sa gulay. Okay, dito tayo sa gulay. Gaya nito mga kabady, dito na lang natin ikukumpara. At saka sa ampalaya. Okay, sa sitaw, land preparation din. Siyempre kailangan natin ng unang-una yung land preparation. Okay, makikita nyo mga kabady. Pangalawa, kailangan natin ng binhi o buto. So magkano ang buto ng sitaw? Mahigit 1,000. Depende yan kung gaano karami yung itatanim nyo. At pangatlo, kailangan natin magtayo ng balag. So sa balag, medyo madiin. Depende po sa balag na itatayo nyo. Pwedeng gaya nila Aponaro, ipi lang ginagamit nila. Pero sa amin, ang ginagamit namin ganito, bikal. Ito ganito siya mga kabady. Ang haba niya ano ba haba nito? 12 feet po ata ang haba niyan, o 14 feet. Depende po sa ma-orderan nyo kung gaano kahaba. Magkano ang isa? Naglalaro po yan sa 15 to 17 pesos per piraso. Okay, pang-apat, kailangan natin ng alambre. Pang-lima, kailangan natin ng mga letting. Yan. So magastos di po ba mga kabady? Pero sa una lang yon. Pakikinabangan nyo naman yan ng matagal, halos taon. Taon nyo siyang pakikinabangan. So base sa experience namin mga kabady, tumatagal ang harvest ng sitaw. Nasa kulang 30 harvest mga kabady ang ma-harvest nyo sa isang cropping ng sitaw. So yung sa amin kasi umabot ng 27 harvest mga kabady yung dating nakatanim dito. 27 harvest ang ano namin. Di ba nalubog po yun? O kung di po siya nalubog at namatay po kasi marami, so malamang sa malamang abutin po siya ng mga 30 plus harvest pa sana. Pero base nga doon sa nangyari, nalubog siya. So hanggang nakaano lang tayo, 27th harvest lang tayo. So ayun po ang sa gulay. Tapos sa gulay, kagaya ng sitaw, sa sitaw po kasi mga kabady, every other day merong papasok na pera sa'yo. At hindi siya ganun ka maintenance. Kaya lang ang gulay matrabaho po mga kabady. Hindi po kagaya ng palay. Ang palay po kasi, kahit hindi ka lumusong ng isang araw, 2 araw, 1 linggo, pwede po yan. Basta paglusong mo, gampanan mo lang yung mga araw na hindi ka na lumusong. So ganun siya. Ang gulay po hindi. Kasi sa gulay, every other day pumipitas ka. So hindi ka na pwedeng lumusong ng 1 araw o 2 araw. Yari ang gulay, di po ba? Ganun siya. Pagkatapos, ma-maintenance din ang gulay. Gaya ng pagdadamo, pag-spray ng uod, mga insekto. Kailangan po matalas ka sa gulay. Kasi once na masalisihan ka ng mga naninira, mga uod, mga insekto, mga fungus, yan, mahihirapan ka na pong makarecover. Kumbaga pagka nakasalakay na po kasi sila, o yung naka-atake yung mga uod ganyan, mahihirapan na po tayong makarecover sa kanila. Kaya hanggat maaari, yun nga, gaya na sabi ko, every other day nakatutok tayo sa kanila at tinitingnan natin kung ano yung possible na sakit ng mga gulay. So yun po ang pagkakaiba nila. At saka sa pag-harvest po mga kabady, maaari tayong tumama sa presyo, maaari tayong sakto lang. Tsaka sa gulay, marami tayong buyer na pwedeng pagbigyan. Yun, hindi kagaya sa palay, pag na-harvest ngayon, kailangan, kasi ang uso po ngayon dito mga kabady,
hinaharvest siya ng sariwa. So kung halimbawa umani ka ng 100 o 200 sakong palay, hinarvest siya ngayon, hanggang kinabukasan lang pwede yun mga kabady. Pagka hindi siya natakal, kaya kailangan bago ka magpa-harvest, meron na po kayong kausap o kadil na buyer. Kasi once po na hindi siya makuha ngayong araw o sa makalawa, masisira po yung palay nyo mga kabady. Malulumlum, gawa ng sariwa po siyang hinarvest. O ganun po yun. Sa gulay naman mga kabady, yun nga gaya na sabi ko, marami tayong pwedeng pagbigyan. At saka malaki ang posibilidad na makasingit tayo sa presyo. So sa akin, para sa akin mga kabady, sa gulay wala kang talo. Basta focus, alagaan lang mabuti. At saka alam mo dapat kung ano yung kailangan ng gulay. Kasi ang pinakatalo mo sa gulay mga kabady, pag napabayaan o pagka nalubog. Pag nalubog na kalamidad, yun lang ang pinakatalo mo. Pero once na ganyan, base sa experience namin, wala kang talo, wala kang lugi. Siguro pinakalugi mo mga kabady yung pagod, pero yung puhunan babalik yan. Kahit sabihin pa medyo mura ang gulay, babalik at babalik ang puhunan mo. Basta alagaan mo pa rin siya kahit mura. Kahit mura ang gulay, tuloy pa rin ang alaga. Kasi kung halimbawa mura ngayon, siyempre tatama rin ka kasi mura, hindi mo naalagaan. Paano kung kinabukasan, makalawa, tumaas bigla yung presyo, hindi mo na siya inalagaan? O, di ba? Maghahabol ka ngayon, pagagandahin mo siya. Kung hindi na gumanda. Kaya yun po ang pagkaibahan nila para sa akin mga kabady, o para sa amin. Yan, nag-explain tayo sa inyo, nagkakape tayo mga kabady. Ito nyo mga kabady, sitaw natin nakaguhit. Ayan, oh. Ganon din sa ampalaya mga kabadis. Yun nga lang, gaya na sabi ko, medyo mabigat sa unang lagay o sa unang crop. Dahil halos lahat bibilin mo, bikal, alambre, letting, bibilin mo lahat yan. Tapos ang number 1 din pala, ito pa nakalimutan ko, kailangan kumpleto ng gamit at kailangan may source kayo ng tubig. Number 1 yun, source ng tubig. May mga gamit kayo, mga makina, mga makinarya, pampatubig, pang spray, kailangan meron. So tayo naranasan din natin manghiram dati noon kila Punaro. Mas masarap yung may sarili kang gamit. Anytime na gusto mo mag spray, magpatubig, meron kang gagamitin. Hindi ka naiikot para manghiram. Kaya mas mainam kung makakapagpundar ng sarili talaga. Yun ang the best. So yun mga kabady, at ang nagagastos na dito mga kabady sa buong sitawan na to, nasa mahigit wala nyo mga kabady kung ilan yung higit. Hindi mga kabady, ang nagagastos ko na dito, itong bagong tanim na 4 na kilo, tsaka yung nakatanim na kulang 5 kilo do sa dulo, ay nasa ano na siya mga kabady, 30,000 mahigit. 30,000 plus na ang nagagastos natin dyan. So imagine niyo kung paano natin mababawi yun, diba? Dahil lang mga kabady, kung harvest tayo ng 1,000 sitaw, 1,000 piraso, sa 100, 1,000 na yun, diba? Kung makaharvest tayo ng 10 beses na tigi 1,000 at ang presyo ay ganon, 10,000 na, diba? Kung 1,000 lang ha. Ito mga kabady, pakita ko sa inyo ano. Tolit makapag-spray medyo makulimlim Tumutubo na naman yung mga panibagong damo. Gaya nyan, makikita nyo to mga kabady. Yan o, diba? Kailangan iikutan nyo sila. Iba rin kasi mga kabady, naaamoy kayo ng mga halaman. Ayan, nakita nyo mga kabady. Lavender na naman sila. Ito yun nga mga kabady. Ayan na yung kanilang bunga, oh. Ayan pa, sunod-sunod na yan. Ayan,
Tapos ayan pa yung maliliit to. So ayan, basta kada bulaklak nyan may bunga yan mga kabady. Kung di dalawa, tatlo, tingin ito, naglaglag na siya ng bunga, may bulaklak pa. Ayan, ayan o, ang dami ng bunga. So once na makasingit ka nga sa presyo mga kabady, gana sabi ko, yung isa hanggang 5 pitas mo, depende sa dami, bawi na lahat, puhunan mo. Kasi itong mga buho na to, yung mga alambre, ano na yan, absuelto na yan sa nakaraang cropping natin, lumabas ng gastos niya. At least ngayon, hindi na tayo bibili, meron tayo nagagamit. Tsaka yung iba niyang galing doon sa kabila. So matibay pa rin. Yung iba 2 taon na dyan mga kabady, yung pinag-ampalayhan natin nun. Yan yung mga yan. Yan. Hanggang ngayon buo pa. Pinuputo lang namin yung ilalim, yung mga nakabaon, tapos ibabaw namin panibago. Kasi ano na yun, malutong na yung, gapok na yung ipinakailalim, gawa ng, siyempre lagi nababasa. Ilalim pa ng lupa. Ayan. Swelto. So yun mga kabady, sana nakapag-share ako sa inyo ng idea about sa palay at gulay. Base lang yun sa akin mga kabady, depende rin yan sa ibang mga nanonood o sa ibang mga naghahalaman din. Kanya-kanya po ng ano yan, ng na experience, tsaka kanya-kanya rin ng suggestion. So yun po base lang sa akin. Hindi po tayo professional, tayo po may experience lang. Ayan po mga kabady. Thank you sa pakikinig at sa panonood.